Ayon sa kwento ng nanay ni Realyn, ay isang mayamang lalaki ang tatay niya. Ang nanay niya raw ay mahirap lang, kaya hindi tanggap ng mga magulang ng tatay niya. Habang ang tatay niya naman ay napikot, kaya napilitang pakasalan ng babaeng hindi naman ito mahal. Pero hindi naman inaasahan ni Rhea na matutulad ang kwento ng kanyang buhay sa kanyang nanay. Mula sa pagiging tendera ng ulam, ay nagustuhan at pinakasalan siya ng CEO ng Hernandez Corporation. Ngunit ang akala niyang happily ever after ay hindi pala totoo. Ayaw sa kanya ng pamilya ng lalaki. Iba ang mga ito sa tuwing nakaharap ang asawa niya at nakatalikod ito. Hindi raw siya nababagay sa asawang si Russell. Kaya binalak ng pamilya na dispatchahin siya. Mabuti na lang at mabait ang isa sa mga tauhan ng kapatid ni Russell na nagawa siyang patakasin. Nagawa niyang makabalik sa kanyang nanay, kung saan nalaman niyang nagkita na pala ito at ang tatay niya. Kinukuha na sila nito. Walang pagdadalawang isip na pumayag si Rhea na sumama sa kanyang tatay. Sa kanya na lamang babalikan ng kanyang asawa kapag malakas na siya at kaya na niyang labanan ng mga taong nangaapi sa kanya. Babawiin niya ang asawa niya na siya ring ama ng kanyang anak. Ano pang ginagawa mo dyan? Ligpitin mo na! Nakaalis na ang asawa ni Rhea, kaya nagawa na siyang utusan ng ginang. Kaagad siyang tumayo para ligpitin ang kanilang pinagkainan. Matapos kasing mag-agahan, nagkaroon pa ng maikling kwentuhan. Habang ginagawa niya yun, pansin ni Rhea na nanonood lang ang mga katulong. Ayos lang naman sa kanya, baka kasi yun ang paraan upang mas kilatisin pa siya ng ginang. Pasasaan pa't magugustuhan din siya nito. Hindi siya nawawala ng pag-asa. Ayaw niya namang magsumbong sa asawa. Baka kasi magkasamaan pa ng loob ang mga ito. Tsaka base sa kwento ni Russell, mabait naman daw talaga ang pamilya nito. Dinala ni Rhea ang mga pinggan sa kusina. May ipapagawa ko kay Ate Susan. Ikaw na munang maghugas ng mga yan. Sumunod sa kusina ang Ate Julia niya, kapatid ni Russell. Okay po ate. Wala itong kahit na anong sinabi. Basta na lamang inirapan siya. Hindi niya naman masisisi ang mga ito. Isa lang kasi siyang ordinaryong tindera nun na nagustuhan ng kapatid nito. Kaya hindi madali ang tanggapin siya. Nang matapos sa paghuhugas si Rhea, nagpunas na siya ng kamay. Nilinisan niya ang kusina para magpunta sa sala. Doon niya naabutan ng mag-inang Sylvia at Julia na may kausap na magandang babae. At kung hindi siya nagkakamali, ito ang kababata ng asawa niya. Rhea! Bati ni Feliz nang dumako ang tingin nito sa kanya. Kitang-kita ni Rhea kung paano napairap ang Ate Julia niya. Pero hindi niya na lamang pinansin iyon. Una pa lang ay tanggap niya na ang pagiging maldita nito. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay ang paglapit ni Feliz at ang pagyakap nito sa kanya. Kamusta? Nung kasal nila ni Russell, natatandaan niyang naroon din ito. Okay lang. Nahihiya pang tugon. Ngumiti lang ito at tumingin na sa ina at kapatid ng asawa niya na pilit namang ngumiti. Rhea, di ba sabi mo nahihilo ka? Tanong ng Ate Julia niya. Mukhang paraan lamang nito upang mapaalis siya roon. Baka kasi may mahalagang pag-uusapan ng tatlo. Oo ate, sa kwarto na muna ako. Paalam niya sa tatlo. Sa pagtalikod ni Rhea, hindi niya nakita kung paano umirap si Feliz. Umakto rin ito na animoy nasusuka. Mukhang enjoy na enjoy niya ang pagiging asawa ni Russell, tita. Inis na naupo si Feliz sa sofa. Natawa si Julia sa sinabi nito. Bakit ka tumatawa ate? Takapang tanong nito. Kasi mali ka. Kumunot ang noo ng babae. Anong ibig mong sabihin? Ang ginang nang sumagot. Tingin mo ba gagawin naming madali ang lahat para sa kanya? Nakatingin pa ito sa ikalawang palapag kung saan naroon ang asawa ng anak. Pinapahirapan niyo siya? Hindi makapaniwalang tanong ni Feliz. Exactly! At sabay na nagtawanan ng tatlo.
I'm home. Masayang pumasok ng kwarto nila ang asawa. Lumapit naman si Rhea kay Russell at yumakap dito. Masyado mo namang pinapahalata na na-miss mo ko, wife. Natatawang saad nito. Saka nito malayang pinagmasdan ang mukha niya. Ang ganda-ganda mo talaga, kaya nahulog ako sa iyo eh. Dumako ang tingin nito sa labi niya. Hindi na rin ito napigilan ng sarili. Sinakop na ng labi ni Russell ang labi niya. Tanging ang pagpikit na lang ang nagawa ni Rhea. Hanggang sulumalim na ang halikang yun. Umabot pa sa leeg niya ang halik nito. Saka manangasa na ang bagsak nila nang may kumatok. Son? Boses pa lang ay alam niya na mommy iyon ni Russell. Ang mommy mo? Mahinang tinulak ni Rhea ang asawa palayo sa kanya. Kumakamot sa batok at tinungo nitong nakasaradong pinto. Dinner is ready, son. Kayo na lang hinihintay namin. Hindi man lang siya binalingan ng tingin. Susunod na kami. Simpleng sagot ni Russell at muli nitong sinarado ang pinto bago siya nilapitan. Tingin pa lang ng lalaki ay alam na ni Rhea ang pinaplano nito. Naghihintay na sila sa atin sa baba. Aniya sa asawa. Halata kasing nabitin nito. Then, mas paghintayin pa natin sila. Pabiro namang sagot nito sa kanya. Sinamaan ni Rhea ng tingin ng asawa. Tumiklop naman si Russell. Mahina na lamang siyang natawa. Pagbaba nila ay sila na nga lang ng asawa niya ang hinihintay. Nakita pa ni Rhea kung paano napairap ang ate Julia ni Russell dahil pinaghila siya ng kapatid nito ng bangko. Samantalang ang ina naman nito ay napapaiwas na lang ng tingin. Mom, pwede bang kayo na munang bahala sa asawa ko while I'm away? Natigil siya sa pagkain dahil sa sinabi ni Russell. Ganoon din ang ate at mommy nito. Hindi alam ni Rhea pero bigla na lang siyang kinakabahan dahil dun. Why son? Saan ka ba pupunta? Takang tanong sa anak. I will have a business trip. Gustuhin ko man sanang isama ang asawa ko pero hindi niya naman ma-enjoy. Tumingin muna kay Rhea si Russell. 2 days lang wife, then I'll be back. Anito na para bang nagpapaliwanag sa kanya. Then, kami na ang bahala ni mommy kay Rhea. Right, mom? Tumingin pa ito sa ina nang ngumiti naman. Kami na ang bahala sa asawa mo, son. Kailan ba namin pinabayaan si Rhea? May napaubo tuloy na isang maid. Mabuti na lang at hindi na yon pinansin pa ng asawa niya. Matapos nilang kumain, ay nagpaalam na ang asawa niya na aakyat na sila. Hindi umangal ang mommy at ate nito, kaya malaya silang nakaalis sa hapag. May problema ba, wife? Tanong ni Russell nang mapansin nito na tahimik siya. Mamimiss lang kita. Napangiti na lang ito. Nang tuluyang makalapit sa kanya, ay mabilis na hinagka ng kanyang mga labi. Wala nang istorbo. Saka nito muling sinakop ang kanyang labi. Wala namang nagawa si Rhea, kundi magpaubaya sa mahal na asawa. Nang magising si Rhea ay wala na ang kanyang asawa sa tabi. Sinubukan niyang bumangon ngunit nakaramdam siya ng sakit sa pagitan ng kanyang hita. Bigla niya tuloy na alala ang naganap sa kanilang dalawa ni Russell. Mukhang bumawi agad ang asawa niya dahil ilang araw din silang hindi magkakasama. Napangiti na lang si Rhea ngunit agad ding nawala ang ngiti na yun dahil sa sunod-sunod na katok mula sa pinto. Kahit na masakit ay pinilit niyang tumayo para mapagbuksan ng kung sino mang kumakatok. Nakaalis na ang asawa mo, pero ikaw tulog pa rin. Bungad ng biyanan niya. Bababa na po ko. Bakas ang pagkataranta sa kanyang boses. Umirap lamang ito at tumalikod na. Dali-daling nag-ayos ng sarili si Rhea. Hindi naman kasi siya pwedeng bumaba ng gano'n ang itsura niya. Bago tuluyang bumaba, ay tsinak niya muna ang sarili sa salamin. Nang masiguradong presentable na siyang tignan, bumaba na si Rhea. Gising na palang, senyorita. Binaba nito ang hawak na dyaryo at pinatong iyon sa mesa. Lumapit sa kanya si Julia. Pinagmasdan siya nito mula ulo hanggang paa. Until now,
Hindi ko pa rin maintindihan ng kapatid ko kung bakit ikaw ang nagustuhan niya. You're just a simple girl. Mukha kang ang tanga para sa akin eh. Inis nitong sabi. Binigyan pa siya ng nandidiring tingin, ngunit hindi pumatol si Rhea. Kakain muna ako ate. Paalam niya. Pero basta na lamang siyang tinalikuran ng babae at hindi na pinansin. Ayon sa mga maid ay wala na daw tinirang pagkain para sa kanya. Ang natira kasing pagkain kanina ay pinakain na sa aso. Wala tuloy choice si Rhea, kundi magluto para sa kanyang sarili. Nakakahiya naman kasi kung makikisuyo pa siya. Habang nagluluto ay hindi sinasadyang natalsikan si Rhea ng mantika. Kaya medyo napasigaw siya. Nabitawan niya kasi kaagad. Ngunit imbes na alamin kung okay lang siya, ay maanghang pang salita ang kanyang natanggap mula sa biyanan. Akala ko ba'y masarap kang magluto? Kaya nakuha mo ang anak ko. Bakit parang hirap na hirap ka? May halong inis na sabi ng ginang na hindi na nito pinakinggan ang paliwanag niya. Basta na lamang siyang iniwan ng ginang sa kusina. Malalim na napabuntong hininga si Rhea. Kumain na rin siya agad matapos niyang makaluto. Wala mang kasabay ay ayos lang kay Rhea. Nasanay na rin siyang ayaw siyang sabayan ng ate Julia ni Russell at ng mami nito. Siyempre siya na rin ang nagligpit ng kinainan. Kung tutuusin ay, pwede namang ang mga maids na lang. Habang nagliligpit ng kanyang kinainan, walang kaalam-alam si Rhea na pinagpaplanuhan na pala siya ng mag-inang Sylvia at Julia kung paano siya mawawala sa buhay ng mga ito. Sigurado ka bang hindi tayo sasabit sa mga tauhan mong yan? Tanong ni Sylvia sa anak. Ngumiti si Julia. Hindi, mommy. And with their help, mawawala na sa buhay natin ang asawa ni Russell. Sabay na lang na napangiti ang mag-ina. Isang araw pa lang na hindi nakakasama ni Rhea ang asawa. Labis na lungkot na ang naramdaman niya. Tanggap niya kasi na sa bahay na yun, si Russell lang ang may gusto sa kanya. Pero ginagawa niya naman ang lahat para magustuhan siya ng ate at mommy nito. Pero parang kulang pa rin. Nang umagang yun ay kakagising pa lang ni Rhea at mag-aagahan sana. Pero biglang lumitaw ang biyanan niya. Pwede mo bang samahan si Manang na mag-grocery, iha? Medyo malabo na kasi ang mata nun. Baka hindi niya na mabasa ang mga nakasulat. Hindi katulad ng nakaraang mga araw. Malambing ang boses ng ginang. Tila ba maganda ang gising nito? Pero hindi ba dapat ay matuwa siya? Baka unti-unti nang natatanggap ng ginang na asawa na siya ng anak nito. Ayos lang ba? Mas lalo pang lumambing ang boses nito. Kaya walang pagdadalawang isip na pumayag si Rhea. Ayos lang po sa akin. Napangiti pa ang ginang sa naging tugon niya. At sa labis na tuway nayakap pa siya nito. Lingid sa kaalaman ni Rhea, na diring-diri talaga sa kanya ang ina ng asawa niya. Habang nasa loob sila ng sasakyan ni Manang Nieves, hindi sila nagpapansinan. Baka hindi alam kung paano siya kakausapin. Nauna siyang bumaba ng sasakyan ng nasa supermarket na sila. Nagbilin pa kasi ang matanda sa driver na hintayin daw sila sa parking lot. Napansin ni Rhea na mukhang mali ang biyanan niya. Patuloy lang kasi sa pagkuha ng mga kailangan ang matandang katulong. Malinaw naman ata ang mata nito. Siguro'y pinapasamahan lang talaga sa kanya. Dahil masyadong maraming pinamili, inilagay muna nila iyon sa cartwheel na si Manang Nieves na rin ang nagtulak. Gusto man sana niya ngunit ayaw nitong pumayag. Papunta na sana si Rhea kung saan nakaparada ang kanilang sasakyan nang may biglang dumaang puting van. Lumabas doon ang tatlong lalaki. Kitang-kita ni Manang Nieves kung paano sapilitang ipinasok ang babae sa loob ng sasakyan. Nagsusumigaw ang matanda, ngunit huli na nang lumabas ang mga tao sa supermarket. Nagpalakad-lakad ang matanda. Hindi alam ang gagawin. Hindi alam kung paano sasabihin sa amo na may kumuha sa asawa ng anak nito. Ano na lang ang gagawin niya? Mabuti na lang talaga tanda nito ang numero ng among si Sylvia. Ma'am! Halos maiyak ito. Ano yun, Manang?
Istrikta pang tanong ng amo sa kabilang linya. Muling nagpalakad-lakad ang matanda. Hindi pa rin malaman ang gagawin. Ma'am, si Ma'am Rhea, kinuha ng mga lalaki. Sa wakas ay nagawa ring sabihin ni Manang Nieves. Hindi rin ito maiwasang sisihin ang sarili dahil wala siyang nagawa. Nagising si Rhea dahil sa lamig na tubig na ibinuhos sa kanya. Doon niya nakita ang 6 na lalaking nakapalibot sa kanya. Habang siya'y nasa gitna ng mga ito, nakaupo sa isang lumang bangko at nakatali rin doon. Sino kayo? Bakit niyo ako dinala dito? Natatakot man ay pinilit niyang maging matapang ng mga oras na yon. Malakas na tumawa ang isang lalaki. Mukhang ito ang boss. Hahaha, bakit naman namin sasabihin sa'yo, miss? Ano kami, baliw? Kaya nagtawanan din ng mga kasamahan nito. Sa klase ng mukha ng mga lalaki, ay halatang hindi gagawa ng mabuti. At ang mga ganong bagay ay mukhang gawain na nila talaga. Pakawalan niyo na lang ako, please. Pagmamakaawa ni Rhea. Ngunit kagaya kanina, tinawanan lamang siya ng mga ito. Wait, tumatawag si boss. Anang isa at tumalikod muna. Sunod-sunod nagsialisa ng mga lalaking nakapalibot sa kanya. Ang iba'y magbabanyo muna at yung iba naman ay magpapahangin muna. Kaya isang lalaki lang ang naiwan sa kanya. Maawa ka sa akin, pakawalan mo ko. Mukha namang mabaitang lalaki at naawa ito sa kanya. Pero hindi ito sumagot, kaya napuno ng kaba ang dibdib ni Rhea. Sino ang nagpadukot sa kanya? Wala siyang natatandaang kaaway niya. Kaya sino ang pwedeng gumawa nun? Parang awa mo na, pakawalan mo na ako. Hindi siya nawala ng pag-asa at muling kinausap ang lalaki. Nang maglakad ito palapit sa kanya, ay nabuhayan ng loob si Rhea. Lalo na nang magtungo ito sa may likuran niya. Kakalaga na siguro siya. Hindi nga nagkamali si Rhea dahil tinanggal ng lalaki ang pagkakatali sa kanya sa bangko. Huwag kang maingay, itatakas kita dito. Tama nga siya. Sa lahat ng lalaking naroon, ito lang ang mayroong puso. Mabuti talaga't walang mga bantay sa labas, kaya malaya siya nitong nailabas. Bigla na lang din kasing nawala ang mga kasamahan nito. Sa bagay, malawak ang bakanting building na pinagdalhan sa kanya. Pinapatakbo na siya ng lalaki, pero may gustong malaman si Rhea. Gusto niyang malaman kung sino ang nag-utos sa kanya. Ma'am Julia daw ang itawag namin sa kanya. Kilala mo ba siya? Mabilis na natigilan si Rhea. Ang ate ng asawa niya? Hindi ba talaga siya magustuhan ng mga ito? Ngayong alam mo na, takbo na. Ako na ang bahala sa mga kasamahan ko. Dali-daling tumakbo palayo si Rhea at hindi na siya lumingon pa hanggang sa marating niya ang kalsada. Kaagad namang hinanap ng mga lalaki ang babaeng pinapadispatcha sa kanya. Nasaan yung babae? Galit na tanong ng pinakaboss ng grupo. Nagkatinginan ng mga tauhan nito. Nagbanyo kami. Anang isa na tinutukoy ang sarili at ang dalawa pang kasama. Nagpahangin lang kami, boss. Sagot naman ang isa at may dalawa rin itong kasama. At dahil 6 sila sa grupo, ibig sabihin nun ay isa lang ang naiwan na magbabantay sa babae. Dumako ang tingin ng 5 sa kasamahan na kakapasok lang. Ikaw ang nagpatakas, Diego? Galit na tanong ng boss dito. Lumapit ito at kinuwelyuhan pa ang lalaki. Boss, hindi natin gawaing manakit ng mga walang laban at inosenteng tao. Nakalimutan niyo na ba? Mga masasamang tao na tulad lang din natin ang dapat nating itinutumba. Nakalimutan niyo na ba? Tinignan pa nito ang mga kasamahan na natahimik naman. Mabilis na binitiwan ng lalaki ng boss nila. Hindi dapat makarating sa babaeng yun. Ito ang itanim niyo sa isipan niyo. Pinatay natin ang babae. Nagsitanguan naman ang mga tauhan nito. Maya-maya pa'y muling tumawag ang babaeng nag-utos sa mga ito. Ayos na ba? Patay na ba? Naka-loudspeaker yun, kaya rinig ng lahat. Ayos na ma'am, patay na siya. Wala na kayong dapat pang alalahanin. Pagsisinungaling nito sa kausap. Sigurado ka ba?
Kailangan ko ng patunay. Demand pa ng babae. Mabuti na lang at magaling magdahilan ng boss ng grupo. Gusto niyo pa bang makita ang sugat-sugat niyang katawan? Sige na nga, ilibing niyo na lang. Utos na ng babae. Bigla na lang din itong nawala sa kabilang linya. Buwiset na babaeng yun. Inis na sabi ng boss. Tara na, umalis na tayo rito. Utos nito sa mga tauhan. Sa kabilang banday nagsasaya si Julia. Wala na ang buwiset na babaeng yun. Hindi niya na kailangan pang magtiis na makita ang pagmumukha nito araw-araw. Wala na ang Rhea na yun, Mom. May ngiti sa labi si Julia nang makalapit sa ina nito. What do you mean, Iha? Inutos ko sa mga tauhan ni Ninong na patayin siya. Saglit na napaawang ang labi ng ginang na nakabawi din naman. Hindi ba talaga tayo sasabit dyan? Umiling si Julia. No, Mom. Si Ninong na mismong nagsabi na maayos magtrabaho ang mga tauhan niya. Ilang kalaban niya rin sa negosyong nadispatcha ng mga yun. Napangiti na lang din ang ginang. Sa wakas ay natapos na rin ang pagtsatsaga nila sa dating tindera na babaeng yun. Samantala si Rhea ay sunod-sunod na katukang ginawa sa bahay nila ng nanay niya. Nang ikasal sila ni Russell, gusto sana nito na ilipat ang bahay ng nanay niya. Ngunit ayaw naman itong pumayag, kaya hindi na nagpumilit pa ang asawa niya. Pero syempre, pinapadalhan lang ng allowance ang kanyang ina. Matapos ang ilang katok, pinagbuksan na si Rhea ng pinto. Gulat na gulat si Aling Magda nang mabungara ng anak. Ito pala ang kumakatok. Pero ang mas kinagulat ng ginang ay nang bigla na lamang itong nawala ng malay. Mabuti na lamang at may kasama ang ginang, kaya may naging katulong ito. Siya na ba ang anak natin? Tanong ng Ginoo sa katabi, habang sabay na pinagmamasdan ng dalawa si Rhea na walang malay. Nang magmulat si Rhea ng mata, hindi lang ang nanay niya ang kanyang nabungaran. May katabi itong isang lalaki na kaedad nito. Sino siya, Ma? Tanong ni Rhea sa ina. Napatingin ang ginang sa katabi. Hindi alam kung paano ipapaliwanag sa anak ang lahat. Nak! Unti-unting napaluha hanggang sa humagulhol na ito. Siya ang tatay mo. Gulat ang bumalatay sa mukha ni Rhea. Ngunit ang gulat na yun ay agad ding napalitan ng galit na tingin ng pangungustyon. Bakit ngayon lang kayo? Patawad anak, kung ngayon lamang ako pero nandito ako para kunin na kayo ng nanay mo. Paliwanag nito sa kanya. Hindi agad sumagot si Rhea. Pero nang maalala niya ang lahat ng kasamaang ipinakita ng mag-inang Julia sa kanya at ang ginawang pagdukot kani-kanina lamang, ay nakabuo kaagad siya ng desisyon. Sige, sasama kami ng nanay sa inyo. Hindi inaasahan ni Aling Magda na papayag kaagad ang anak. Pero ang katabi naman nito ay masayang-masaya dahil makakasama niya ang babaeng kanyang tunay na mahal, pati na rin ang anak nila. Samantala sa mansyon ng mga Hernandez, panay ang iyak ni Manang Nieves. Nakaupo ito sa sofa, habang nakatayo naman sa harapan nito ang among si Sylvia at ang anak nitong si Julia. Tumigil ka nga dyan sa kakaiyak mo. Utos ni Sylvia sa matanda, pero hindi pa rin ito tumigil. Kawawa naman si Ma'am Rhea, Ma'am. Katuwiran nito sa amo. Umirap si Julia. Buti na lang talaga't nagagawa niya pang magpigil, kundi ay nagawa niya ng sakta ng matanda. Ito ang tatandaan mo, Manang. Walang kawawa. Iba ang sasabihin mo sa anak ko. Nag-angat ng tingin ng matanda. Napuno rin ng pagtataka ang mukha nito. Anong sinasabi niyo, Ma'am? Tanong pa ni Manang Nieves sa amo. Ngumiti muna dito ang among si Sylvia. Simple lang, Manang. Ibang kwento ang makakarating sa anak ko. Basta lahat ng sasabihin ko, yun lang dapat ang ikukwento mo kay Russell. Hindi agad nakasagot ang matanda. Bakit po, Ma'am? Wala nang tanong-tanong pa. Galit na sabi ni Sylvia at nauubusan na ng pasensya sa katulong. Bukas ay uuwi na si Russell at ang gusto kong makarating sa kanya
ay kung paano mo nakitang sumama sa ibang lalaki ang asawa niya. May ngiti pa ito sa labi habang nagsasalita. Gets mo ba, Manang? Tanong ni Julia kay Manang Nieves. Ano? Naiintindihan mo ba, tanda? Pasigaw na nitong tanong. At dahil na rin sa takot, sunod-sunod na napatango ang kausap na ikinangiti naman ng mag-ina. Umaayon na sa kanila ang lahat. Habang si Rhea at ang nanay nito ay sakay na ng isang mamahaling sasakyan na pag-aari ng tatay niya. Kailan pa kayo nagkita? Tanong niya sa ina. Nasa passenger seat silang dalawa, habang ang tatay niya naman ay nasa may tabi ng driver. Kahapon lang, iha. Naglalako ako sa daan nang makilala niya ako. Gusto sanang sermona ni Rhea ang nanay niya dahil sinabihan niya na ito na tumigil sa pagtitinda. Pero kung tumigil naman ito ay hindi magkikita ang nanay at tatay niya. Siya nga pala, alam ba ng asawa mo na pinuntahan mo ko? Madalas kasi kapag bumibisita siya sa ina, ay kasama niya si Russell. Hindi niya alam, Nay. Ang totoo niyan, nasa ibang bansa ang asawa ko. Pagsasabi niya ng totoo, nakita pa ni Rhea na napalingon ng tatay niya, pero agad ding nag-iwas ng tingin. Iiwan ko muna ang asawa ko, Nay. Gulat ang bumalatay sa mukha ng ginang. Ano? Bakit mo naman gagawin yun? Mahal na mahal ka ng asawa mo, anak. Hindi ito payag sa kanyang desisyon. Pero hindi pa handa si Rhea na ikwento ang nangyari. Kaya nag-isip na muna siya ng ibang dahilan. Kailangan ko na munang ayusin ang sarili ko. Maging isang babae na maipagmamalaki niya at hindi basta-basta lalaitin ng kung sino lang. Paliwanag niya dito. Kaya hindi na ito nagtanong pa. Matapos ang ilang oras na biyahe, ay nakarating na sila ni Rhea sa isang malaking bahay. Totoo nga talagang mayaman ang kanyang tatay. Pero 'di ba ayaw ng mga magulang nito sa nanay niya? Sa bagay ay matanda na rin ang dalawa, kaya hindi malabong wala na ang mga magulang nito. Pero 'di ba may asawa ito? Nasaan na ang asawa niyo? Hindi niya na napigilan pa ang sarili na magtanong. Saglit na natigil sa pakikipag-usap sa katulong ang tatay niya at binaling ng atensyon sa kanila. Wala na siya. Kaya ba hinanap niyo kami ni nanay? Siniko tuloy si Rhea ng nanay niya, pero wala iyong nagawa para pigilan siya sa kung anong nais niya pang sabihin. Kung hindi pala namatay ang asawa niyo, ay wala rin pala kayong balak na hanapin kami. Dagdag niya pa habang napapailing. Pero tila ba nakokonsensya si Rhea nang makita ang bumalatay na sakit sa mata ng kanyang tatay. Namatay siyang alam niyang hindi ko siya nagawang mahalin. Ibinilin niya pa sa akin na hanapin kayo, kahit yun naman talaga ang plano ko. Sadyang siya lang ang pumipigil sa akin, kaya hindi ko inaasahan na yun ang huling mga salitang lalabas sa bibig niya. Maging masaya ka kasama sila. Mabilis tuloy siyang natahimik. Ang nanay niya naman ay napaiyak na lang. Babawi ako, anak. Babawi ako sa inyo ng nanay mo. Anito at sabay silang niyakap ng nanay niya. Namalaya na lang ni Rhea na may tumulo ng luha sa kanyang mga mata. Pero nang maalala niya ang mag-inang Sylvia at Julia, mabilis niya ring pinahid ang mga luha na yun gamit ang likod ng kanyang kamay. 2 araw na hindi nakita ni Russell ang asawa, kaya excited na siyang makasama ito. Kung pwede nga lang lumipad siya pabalik ng Pilipinas ay ginawa niya na. Sa airport ay sinundan siya ng driver nila. Medyo nagtaka pa nga siya kung bakit hindi man lang kasama ang asawa niya. Pero naisip ni Russell na baka iso-surprise lamang siya ni Rhea kaya wala ito. Malay ba niya kung may ganong pakulo ang kanyang asawa? Habang nasa loob ng sasakyan ay halos hindi mapawi ang ngiti sa labi ni Russell. Gusto pa nga niya sanang utusan ng driver na paliparin ang kotse. Kaso'y hindi naman po pwede yun. Mabilis siyang bumaba ng sasakyan at pumasok na ng kanilang tahanan upang hanapin ang kanyang asawa. Ngunit kahit anong tawag ni Russell ay walang Rhea na bumaba. Kaya nagsimula na siyang kabahan. Kapag kasi ganun ay isang tawag niya lang ay bumababa na si Rhea.
Where's my wife? Nasaan ang asawa ko? Tanong niya sa napadaang katulong ngunit wala naman itong naisagot. Kaya mura na lang ang lumabas sa bibig ni Russell. Akmang magbabasag na sana siya ng vase sa sobrang pagkainis. Nang biglang lumitaw ang mommy niya, kakagaling lamang sa may kusina. Si Rhea, mom. Nasaan ang asawa ko? Galit na tanong ni Russell sa mommy niya. Saan? Napuno ng pagtataka ang mukha niya dahil sa tono ng boses ng ina. Napahilamos na rin siya sa sariling palad. Mom, ano ba? Nasaan ang asawa ko? Hindi mahinahon bagkus ay pasigaw na ang tanong na yun. Sumama siya sa ibang lalaki, son. Iniwan ka na ng asawa mo. Imbis na maniwalay, tinawanan lang ni Russell ang sinabi ng ina. What the fuck are you saying, mom? Is this a prank? A surprise? Rhea, wife, nandito na ako. Inilibot niya pa ang mga mata na animoy hinahanap ang asawa. Hindi ka naniniwala sa akin? Pwes, tatawagin ko si Manang Nieves at siya mismong magsasabi sa'yo ng buong kwento. Mabilis na nawala sa harapan ni Russell ang kanyang ina. Pero sa pagbalik nito ay kasama na si Manang Nieves. Tell my son kung ano ang nakita mo, Manang. Sir, nagyaya po kasi si Manang Rhea na mag-grocery kami. Pero bigla na lang po siyang nawala pagkalabas ko ng supermarket. Nakita ko po siyang may kasamang lalaki. Hinalikan niya pa nga po yung lalaki, sir. Pagkukwento ng matandang katulong. You're lying, Manang. Ginagawa niyo ng kwento ang asawa ko. Tell me the truth. Saan niyo dinala si Rhea? Saan niyo dinala ang asawa ko? Isang malakas na sampalang natanggap ni Russell mula sa mommy niya. Pero baliwala lang iyon kumpara sa sakit na nararamdaman niya sa mga oras na yun. Wala na siyang sinabi pa at basta na lamang tinalikuran ng dalawa. Sa loob ng kanilang kwarto nagwala si Russell. Wala na ang mga gamit ng asawa niya roon. Pero hindi pa rin sapat iyon para makumbinsi siyang iniwan na nga siya ni Rhea. Alam niyang mahal siya ni Rhea. Mahal na mahal nila ang isa't isa. Kaya hinding-hindi siya nito magagawang iwan. Mabuti pa, umalis ka na dito. Po, bakit po? Tutol si Manang Nieves sa nais mangyari ng kanyang amo. May pamilya po akong binubuhay, ma'am. Katuwiran pa nito. Bibigyan kita ng maraming pera, Manang Nieves. Basta ipangako mo lang sa akin na walang makakaalam ng sekreto natin. Sunod-sunod na lang na napatango ang matanda na ikinangiti naman ni Sylvia. Everything is going to her plan. Maya-maya pa'y umuwi na ang anak nitong si Julia kasama si Feliz, na kababata ni Russell. At alam nito ang lahat ng ginawa ng mag-ina, dahil si Julia mismo ang nagkwento nun. Masaya nga ito dahil sa wakas, mapapasa kanya na ang lalaking matagal niya nang gusto. Iko-comfort niya ito hanggang sa makalimutan na nito ang asawa. Hindi na siya basta magiging kaibigan na lang. Ano, bilib ka na naman ba sa amin? Natatawa pang tanong ni Julia. Natawa na lang si Feliz. Super ate! At tumawa na ang tatlong bruha. Walang kaalam-alam na hindi naman sila tagumpay sa kanilang mga ginawa. Sa puder ng tatay ni Rhea ay nagsimulang makaramdam ng kakaiba si Rhea sa kanyang sarili. Ang paborito niyang ulam na dinuguan na palaging niluluto sa kanya ng kanyang nanay. Tuwing may nabibili itong dugo ay siyang nagpapasuka sa kanya, pero amoy pa lang iyon. Tapos ay bigla na lamang din siyang nahilo. Kung wala pa ngang umaalalay sa kanya ay sasahig na ang kanyang bagsak. Nagsimulang kabahan si Rhea. Hindi kaya may sakit siya? O kaya naman, hindi ko na itatanong sa iyo anak kung may nangyayari sa inyo ng asawa mo dahil mag-asawa naman kayo. Pero buntis ka ba? Natigilan siya sa tanong ng kanyang ina. Hindi agad nakasagot. Maging siya'y hindi niya rin alam. Bigla namang pumasok sa kanyang isip ang asawang si Russell. Siguro'y nakauwi na ito. Mabuti pa, gamitin mo to. Bumalik siya sa katinuan ng may ilagay ang nanay niya sa kanyang kamay. Nakita ni Rhea roon ang isang pregnancy test. Para malaman natin. Dagdag pa nito. Malalim siyang napabuntong hininga.
Nang nasa loob ng banyo'y hindi malaman ni Rhea ang gagawin habang hinihintay ang resulta. Kaya gano'n na lamang ang panginginig ng kanyang kamay matapos makita ang 2 linya sa piti. Ibig sabihin lamang nun, "Buntis ka anak, magkakaapo na kami ng tatay mo." Tuwang-tuwa ang kanyang nanay matapos niyang ipakita dito ang resulta ng piti na sana dapat ay sa asawa niya yun. Pero di bale na. Saglit lang naman silang magkakalayo ni Russell. Pagkatapos nun ay babalikan niya rin ang asawa. Papalakasin niya lamang ang kanyang sarili. Lumipas ang mga araw ay walang ibang ginawa si Russell kundi ang mag-inom. Hindi na nga nito nagagawang bisitahin ang kumpanya. "Stop drinking, Russ. Hindi na nakakabuti sa iyo ang ginagawa mo, ha? Nagulat ang babae nang bigla na lamang siyang itulak ng kaibigan. "Huwag mo akong pakialaman, Feliz. Ano ba kita? You're not my wife." Sigaw pa nito sa babae, na agad namang nakaramdam ng hiya para sa sarili, kaya natahimik ito. "Concern lang ako sa'yo, pero ang asawa mo, nasan siya? Nandoon na kasama ang lalaki niya. Pero ikaw, ito, sinisira mo ang sarili mo sa kakainom." Muli itong bumalik sa paninermon sa kaibigan. Pero tawa lang ang sinagot ni Russell sa kanya. Hindi ako naniniwala sa inyo. Hindi ako magagawang iwan ng asawa ko. Kilala ko siya. Walang lalaki si Rhea." Iyon ang huli nitong sinabi, bago ito nawala ng malay. Ang mag-inang Julia at Sylvia ay napapailing na lang, habang pinapanood si Feliz na inaasikaso si Russell. Hindi pa rin siya naniniwala. Inis na sabi nito sa mag-ina. Si Julia ay umirap. Hindi niya nga alam na patay na ang asawang iniiyakan niya. Kinakain na yun ng uod sa lupa. Ouch, Mom! Siniko ito ng ina kaya napaarayang babae. Mabuti at hindi nagising ang kapatid nito. Ang ending, si Feliz na lang ang nagasikaso sa kaibigan. Napapangiti na lamang siya. Hindi sana mangyayari yun sa Rhea na yun kung hindi nito nakilala si Russell at kung hindi ito naging Hernandez. Pero wala na. Hindi na ito makakabalik pa dahil patay na at magiging sa kanya na si Russell. Malayang nahaplos ni Feliz ang katawan ng kaibigan hanggang sa nakaisip siya ng paraan kung paano tuluyang mapapasa kanya ang lalaking matagal niya nang gusto at inaasam. Matapos hubaran si Russell, ang damit naman niya ang kanyang hinubad. Mabilis siyang tumabi sa lasing na kaibigan at nagawa pang haplos-haplosin ang dibdib nito, bago na isipang ipikit na ang kanyang mga mata para matulog. Kinabukasan ay nagising si Russell na sobrang sakit ng kanyang ulo. Saka lamang siya nagising sa katotohanan na wala siyang mapapala sa pag-iinom. Napag-isip-isip na rin niya na mas mabuti ring tumulong na siya sa paghahanap sa asawa at hindi basta puro utos lang. Ngunit nagulat na lamang siya nang may gumalaw sa kanyang tabi. Matutuwa sana si Russell kung asawa niya yun. Ngunit nang makita niya si Feliz na kaibigan niya at kababata niya, ay doon na siya napasigaw. "Anong ginagawa mo dito?" Galit na tanong sa babae. Umupo sa kama si Feliz. Itinapis pa nito sa dibdib ang kumot. Nakita naman ni Russell ang bahid ng dugo sa kama. "Can't you remember? I was just helping you last night. Then, bigla mo na lang akong hinalikan. You even thought I'm your wife." Kunwari pa ay naiiyak nitong sinabi. Napasabunot si Russell sa sarili nitong buhok. "No, that's not true. Hindi kita ginalaw." Ngunit iyak ang naging tugon ni Feliz. "You're my first, Russ. Ano na lang sasabihin ko kanila, Daddy? I don't have a boyfriend." Walang naging sagot si Russell at basta na lamang niyang iniwan ang babae sa kama. Nagtungo ito sa banyo. Samantala si Feliz ay napapangiti na lang. Mabuti na lang at nagising siya kanina. May nakalimutan kasi siya at yun ay ang kunwaring bahid ng dugo. "Akin ka na ngayon, Russ. You have no choice kundi ang panagutan ako." Nang lumabas si Russell sa banyo, ay wala na sa kama si Feliz. Halos suntukin niya na ang kanyang ulo
Basta maalala niya lang ang nangyari kagabi. Ngunit wala. Wala rin namang CCTV para malaman niya kung may nangyari talaga. Bakit niya naman kasi palalagyan ng kwarto nilang dalawa ni Rhea? Malakas siyang napamura ng maalala ang asawa. Nagkasala na siya sa asawa niya. Samantala sa kabilang banday alam na ng tatay ni Rhea na buntis siya. At katulad ng nanay niya ay masayang masaya rin ito. Pero nang tanungin ito kung sino ang ama ay wala siyang naisagot. Mabuti na nga lang at hindi na ito nagtanong pa at nangulit. Minsan ay sumasagi sa kanyang isipan, kamusta na kaya ang asawa niya? Miss niya na si Russell, pero alam niya sa sarili na hindi pa yun ang tamang oras para magkita silang dalawa. Saka alam niyang mahal na mahal siya ng asawa, at sandaling bumalik siya, mayroon pa rin siyang babalikan. Sana nga lang. Sabi ng tatay ni Rhea ay may kailangan daw itong ayusin na business sa ibang bansa at isasama raw sila ng nanay niya. Hindi na naman siya umangal at sumama na rito. But she promised to herself na sakaling pagbalik niya at sa sandaling muli silang magkita ng mag-inang Sylvia at Julia na yun, ay ibang Rhea na ang makakaharap ng mga ito. Hindi na yung Rheyang nagagawang utos-utusan at may puso para sa mga ito. 2 years later. Ma'am Rhea, tumatawag po ang daddy niyo. Mabilis na lumapit kay Rhea si Manang Lydia. Ito ang mayordoma sa mansyon ng daddy niya sa States. Yes, nasa ibang bansa na sila. 2 taon na rin silang namamalagi doon. Nakapanganak na siya at kasalukuyang binabantayan ng anak. Nang bigla namang nagmamadaling lumapit ang matanda. Yes, Dad. Hawak niya ang telepono habang si Manang Lydia ay nakatayo lang sa isang tabi. Iha, sabi mo ay babalik ka kaagad dito. Dad, anong magagawa ko? Sisilipin ko lang po ang apo ninyo. Malay ko bang hahabol siya sa akin? Natural anak, dahil ikaw ang mommy niya. By the way, nasarado ko na ang deal. I told you, Dad. Kaya niyo yan eh. Pabiro niya pang sabi sa ama. Ang totoo niya ay si Rhea na ang kasalukuyang namamahala ng isa sa kumpanya ng dad niya. Oo na, sabihin ng high school lang ang kanyang natapos. Pero may talino siyang taglay. Sadyang kinakailangan niya lang talagang kumayod ng maaga. Saka ipapaubaya ba ng dad niya ang pamamahala nito kung wala siyang utak? Now, get back here. Kailangan dito ang CEO. Mahina na lang na natawa si Rhea. Tutal tulog na naman ang kanyang anak kaya pwede niya na itong iwan. Bago tuluyang umalis, ay hinagkan muna ni Rhea ang pisngi ni Baby Royce. Yun ang pangalan ng anak niya. And yes, it's a boy. Lalaki ang panganay nilang dalawa ni Russell. Speaking of Russell, kamusta na kaya ang asawa niya? Nagawa na ba siya nitong kalimutan? Sana naman ay hindi, dahil malapit na silang bumalik sa Pilipinas. Ni hindi na nga siya makapaghintay na makabalik sila sa bansang sinilangan. Samantala sa Pilipinas ay panay pa rin ang habol kay Russell ni Feliz. Bukod doon ay pinagpipilitan din ng babae na anak niya ang batang isinilang nito, na hindi naman niya masabi kung anak niya nga talaga dahil wala siyang maalala ng gabing iyon. Pero isa lang ang kanyang nasisigurado. Yun ay wala siyang nararamdamang lukso ng dugo sa sinasabi nitong anak niya. Kahit pa lumabas sa DNA result na positive na anak niya ang bata, hindi pa rin siya kumbinsido. Ganito na lang ba talaga, Russell, ha? Your son needs a father. Kailangan ka namin ng anak mo. Kailan mo ba kami paglalaanan ng oras at atensyon mo? Nakaramdam siya ng hiya sa kausap na investor dahil kay Feliz. Sa ginagawa nito'y pinapahiya lamang siya. Just wait here, Mr. Nakamura. Aniya bago nilapitan si Feliz at hinila ito palabas ng kanyang opisina. Pinapahiya mo ko. Inis niyang saad sa babae. Mula sa pagiging galit ay lumambot ang ekspresyon ng mukha nito. Russell, please. Pagtuunan mo naman ng pansin si Baby James. Kailangan ka ng anak natin. Sinubukan nitong hawakan ng kamay niya, ngunit inilayo niya iyon sa babae. Get out of my sight, Feliz. Bago ko tuluyang mawala ng amor sa bata. Aniya.
Napangiti naman ng babae saka ito mabilis na umalis. Nahilot na lang ni Russell ang kanyang sentido. Wala pa rin kasing nakakakita sa asawa niya. 2 taon nang nakakalipas. Pero ni isa sa mga inutusan niya ay walang nakakita kay Rhea. Kaya nga halos mabaliw-baliw na siya. Dumagdag pa si Feliz. Pero hindi niya rin maiwasang sisihin ang sarili. Kung hindi kasi siya nagpakalasing at hindi dinaan sa alak ang lahat, ay hindi sana ganon ang nangyari. Samantala si Feliz naman ay may ngiti sa labing dumating sa mansyon ng mga Hernandez. Dala nito si Baby James, na anak daw nilang 2 ni Russell. Nagmamadali tuloy bumaba si Julia para makita ang pamangkin nito. "He's so cute!" Kinuha pa nito kay Feliz ang bata. Napapangiti na lamang ang babae habang pinagmamasdan ng mag-inang Sylvia at Julia na tuwang-tuwa sa anak niya. "Bakit hindi na lang kayo dito tumira?" Tanong ni Julia buhat pa rin si Baby James. "Hindi papayag ang kapatid mo, Ate Julia." Paawa nitong sabi. Umirap si Julia. "Hindi naman siya umuwi rito. Isa pa kung nandito kayo ng pamangkin, mababantayan namin kayo ni Mommy." Dagdag pa nito. Abot tenga tuloy ang ngiti ni Feliz. "You're right, ate. If that's what you want, then we will." Nilaro-laro pa ng mag-inang Sylvia at Julia si Baby James. Habang si Feliz ay may ngiti sa labi na pinapanood ang mga ito. Ang galing niya talaga. And soon, alam niyang magiging mag-asawa na silang 2 ni Russell. Kawawang Rhea, maagang napunta sa langit. Wala itong kaalam-alam na dahil dun, mapapasa kanya na ang mahal nitong asawa. Napapangiti si Rhea habang nilalanghap ang hangin sa Pilipinas. Finally, she's back sa kanyang bansang sinilangan. Hindi niya maiwasan ang sayang nararamdaman dahil alam niyang ibang tao na siya. Hindi na siya si Rhea Ren Suarez na pupwedeng api-apihin dahil isa lang tindera, kundi siya na si Rhea Ren Suarez Velasquez, na anak ng isang tanyag na CEO, na isa na ring CEO kung maituturing. "Are you happy, my daughter?" Ngiti lang ang naging tugon ni Rhea sa ama, hanggang sa nabaling ang tingin niya sa anak na panay lang ang tingin sa paligid. Mukhang naninibago ito, pero ayos na rin dahil hindi naman ito umiiyak. Kanina nga sa eroplano kahit gising ay hindi rin ito umiiyak. "Iha." Nakangiti pa rin na bumaling si Rhea sa atensyon niya sa ama. Bigla na lamang sumeryoso ang mukha nito, kaya kulang na lang ay mapalunok siya. "Hindi mo pa sinasabi sa akin kung sino ang ama ng anak mo." Mabilis na nawala ang ngiti sa kanyang labi at iniba kaagad ang usapan. "Let's go, Arnold. Hinihintay na tayo ng sasakyan sa labas." Mabuti na lang at magaling ang nanay niya. Kung hindi dahil dito ay hindi niya na alam kung paano pa makakaalis sa usapang yun. Habang nasa biyahe sila ay isa lang ang tumatakbo sa isip ni Rhea. Kamusta na kaya ang kanyang asawa? May sinabi ba dito na kung ano ang biyanan niya? Galit kaya si Russell sa kanya? Yun ang mga tanong na bumabagabag sa kanyang isipan. "My plan, we're not staying here for good. Maybe a vacation." Ani ng daddy niya, kahit nakakarating pa lamang nila sa mansyon dito sa Pilipinas. Hindi niya alam na ganun pala ang mangyayari, kaya ipinakita niya agad ang kanyang hindi pagsang-ayon. "Hindi ba pwedeng wag mo nang ibenta ang company mo dito, Dad? Pwede namang i-handle yun both, yung nandito at nasa abroad." "Pero ikaw din ang mahihirapan, Iha." Mukhang ipagkakatiwala na talaga ng daddy niya ang lahat sa kanya. "Kaya ko, Daddy, 'cause I want to stay longer in the Philippines." Nagkatinginan lang ang daddy niya at ang nanay niya. Napangiti na lang si Rhea na wala na itong sinabi pa. Samantala sa kabilang banda, ay abala si Russell sa kumpanya nito. Buhay pa man ang daddy niya ito, doon na talaga ang dedikasyon niya sa kumpanya. Magpahanggang ngayon na wala na ito'y alam niyang sa kanya ito ipinagkatiwala. Kaya naman kailangan niyang pangalagaan. Kung hindi ay baka multuhin siya ng dad niya. Yun nga lang sa sobrang pagmamahal niya sa kumpanya, ay nawala ang kanyang asawa dahil sa business trip na yun,
Pagbalik niya ay wala na ang asawang si Rhea. Russ, may ngiti sa labi na pumasok sa kanyang opisina si Feliz. Dala pa nito ang anak. Wala talaga siyang kahit na anong maramdaman dito. Mabuti na nga lang at hindi nagtataka ang kanyang mga empleyado. O baka nasanay na lang din, o inakalang hiwalay na sila ni Rhea. Dahil hindi na nakikita pa ng mga ito. Say hi to daddy, sabi pa nito sa anak. Kumaway naman sa kanya si Baby James na buhat nito. Ngunit wala man lang nararamdaman na saya si Russell. Kahit pa nang tuluyan itong ilapit sa kanya si Baby James, hindi niya man lang ito magawang buhatin. Hindi mo man lang babubuhatin ang anak natin? May halo ng inis na tanong ng babae. Nang hindi siya makasagot ay, mas lalo pa itong nainis. Pero hindi na lamang niya pinatulan. Kahit na para na lang din sa bata. Sana'y hindi mo na siya dinadala pa dito. Aniya sa babae. Bakit? Ikinakahiya mo ba kami ng anak mo? Baka nakakalimutan mo ang anak natin ang tinutukoy mo, Russ. Mabuti na lang talaga at pumasok ang kanyang sekretarya. Kaya napilitan ng umalis ang babae. Inis nitong nilisan ng kanyang opisina. Napansin naman agad ng kanyang sekretarya ang kanyang pagiging problemado. Sir, may meeting nga po pala kayo ni Mr. Valdez mamayang 3 p.m. Kumunot ang noo ni Russell. Bakit naman gustong makipag-meeting ng ninong ng ate niya sa kanya? Samantala si Rhea ay hindi na makapaghintay pang makita ang kanyang asawa. Kaya nga nagsabi na agad siya sa sekretarya na gusto niyang makamiting si Mr. Russell Hernandez. At interesado siya na mag-invest sa kumpanya nito. Yun nga lang ay hindi pa nakakatanggap ng reply ang sekretarya niya mula sa kausap nitong sekretary din. Sigurado ka ba na naghihintay sa iyo ang asawa mo? Natigil si Rhea sa pagmumuni-muni nang tumabi sa kanya ang kanyang ina. Hindi niya agad nabigyang sagot ang tanong nito. Paano kung inakala niyang basta mo na lamang siyang iniwan? Naikwento na niya sa ina ang buong pangyayari, kung bakit niya iniwan ang asawa, kaya ganoon na lamang ito magsalita. Hindi ganoon ang asawa ko, Nay. Hindi pa rin talaga siya sanay na tawagin itong mommy. Mabuti nga ang tatay niya ay natatawag niya ng daddy. Ayoko lang kasing paasahin mo ang sarili mo. Sa loob ng isang araw ay marami nang pwedeng mangyari. Sa 2 taon pa kaya. At sa kwento mo pa lang kung gaano kasama ang nanay at ate nito at sa pagkakakilala ko sa kanila noon, hindi malabo kung ano-ano na lang sinabi nila sa asawa mo, masiraan ka lang. Napangisi si Rhea. Hindi lang naman ako nagbalik para bawiin si Russell, Nay, kundi para na rin maturuan sila ng leksyon. Ani habang napapakuyom ang kamao. Mukha pa lang ng ate Julia ni Russell ang sumagi sa kanyang isipan, pero nagkukuluan na agad ang kanyang dugo. Basta ito ang tatandaan mo, anak. Nandito lang si nanay nakasuporta sa'yo. Nayakap na lamang ni Rhea ang kanyang ina. Siguro'y kung wala ito, matagal niya nang hindi kinaya ang hirap ng buhay. Maagang umalis si Rhea sa mansyon ng daddy niya para magtungo sa mga Hernandez. Tulog pa rin ang anak niya na ibinili niya na lang sa kanyang ina. Panay nga ang tanong ng daddy niya kung saan ang kanyang punta. Pero ang sabi niya na lang ay sinisigurado niyang makakauwi siya ng ligtas sa mga ito. Mabuti na nga lang at hindi na siya nito pinigilan pa. Kaya malaya na rin siyang nakaalis. Habang lula ng sasakyan, ay napapakuyom na lamang ng kamao si Rhea. Ano na lang kaya ang magiging reaksyon ng mag-inang Sylvia at Rhea na yon? Siguro'y akala ng mga ito ay patay na siya at nakabaon na sa lupa. Dahil yun naman talaga ang gustong mangyari ng mga yon, hindi ba? Pero sorry na lang sila because she's alive and will never be dead. Nagulat pa ang guard sa mansyon ng mga Hernandez nang makilala siya nito. Kaya wala sa sariling pinapasok siya. Ma'am, sigurado po ba kayo na mag-isa kayong papasok dyan? Tanong ng driver niya. Sasa. Pinutol niya ito kaagad. No need na kuya, kaya ko ng sarili ko. Just wait here. Tumango na lamang ito at wala nang sinabi pa. Mommy, where? Gulat ang bumalatay sa mukha ni Julia
at halos manlaki ang mga mata nito nang makilala siya. Pero ang gulat ay agad ding napalitan ng takot. Hindi pa araw ng mga patay, kaya bakit ka nagmumulto? No, you're not real. I am not seeing you. I don't have a third eye para makita ka. Parang tanga ang babae na kinakausap ang sarili. Gusto na nga lang niyang matawa, pero pinili ni Rhea na manahimik na lang muna at panoorin muna ito. Mommy! Mommy! May multo! Sigaw nito kaya halos maririnig na iyon sa anumang panig ng mansyon. Mula sa kusina ay lumabas ang mommy nito. Tulad ni Julia ay gulat na gulat si Sylvia. Hindi rin ito nakapagsalita kaagad at pinakatitigan lamang siya. Oh, bakit parang nakakita kayo ng multo? Matapos saglit na pagkatuwaan ng mag-ina, nagsalita na si Rhea. Kumunot ang noo ni Julia, pero para mas lalong mapatunayan sa mga ito na buhay nga siya, lumapit si Rhea at si Julia ang kanyang unang sinampal. Kulang na nga lang ay tumabingi ang mukha nito sa ginawa niyang pagsampal. Buhay ka? Paano? Isang sampalulit ang pinagkaloob niya rito. Akmang gagantihan siya ng ina ng babae, ngunit nahawakan niya naman ang kamay ng ginang, kaya hindi iyon tumama sa kanyang muka. Bakit? Akala niyo patay na ako? Akala niyo nagtagumpay na kayo? Natatawa niyang tanong sa mga ito. Sabay na napatingin ng dalawa sa kanyang suot na kasuotan. Hindi na kasi yun katulad ng dati na simple lang. Ang swerte niyo dahil kakabalik ko pa lang, pero kayo kaagad ang binisita ko. Swerte niyo, hindi ba? Binigyan niya ng espasyo ang isa't isa. Just watch me, kung paano ko kayo sisirain na mag-ina. Pagsisisihan niyo, at mapapahiling na lang sana na patay na nga ako. Ni Rhea saka tinalikuran ang mga ito. Samantala si Russell ay hindi makapaniwala sa nalaman sa ninong ng kanyang kapatid. Nagtanong daw dito ang ate Julia niya kung may kakilala ito na mga tauhang pwedeng utusan, na inirekomenda naman ito ang mga tauhan. Pero laking gulat na lang daw nito nang ikwento ng mga tauhan dito kung ano ang pinag-utos ng kanyang ate, at yun ay patayin ang kanyang asawa. Video lang ang sinend nito sa kanya na pinadala sa pamamagitan ng sekretary nito. Hindi na rin kasi natuloy ang meeting nila kahapon. Pero masaya siya sa katotohanang buhay pa ang kanyang asawa dahil pinatakas daw ito ng tauhan ng Ginoo. Yun nga lang ay hindi alam kung saan nagpunta si Rhea. Kaya naman pala nawala ang kanyang asawa. Pero ano yung sinasabi ni Manang sa kanya noon? Ang ate at mommy din ba niya ang may kagagawa nun? Noon pa lang ay hindi pa niya yun pinaniwalaan dahil hindi magagawa ng asawa niya ang magluko. Kaya nga pinahanap niya ito at maging siya'y naghanap rin, ngunit wala talaga. Baka yun ang dahilan kung bakit ayaw magpakita ng asawa niya. Paalis na sana si Russell para puntahan ang kanyang ate at mommy, nang bigla namang dumating si Feliz. Dala-dala na naman ito ang bata, kaya mas lalong nag-init ang kanyang ulo. Siya mismong magpapa-DNA sa kanilang dalawa ng bata, na dapat ay matagal niya nang ginawa. Matapos kasi lahat ng nalaman, ay sakalang gumana ng maayos ang kanyang utak. Saan ka pupunta? Kararating pa lang namin ng anak mo. Reklamo ng babae. Pinipigilan siyang umalis. Pero walang naging sagot si Russell. Pero hindi niya alam ang sunod na gagawin ng babae. Walang paalam siya nitong hinalikan. Ngunit hindi nakaligtas sa kanyang paningin ang babaeng kakapasok lang ng kanyang opisina. May ngiti pa ito sa labi na mabilis ding nawala dahil sa nakita. Wife. Yun na lang ang kanyang nasabi matapos marahang itulak si Feliz. Ngunit huli na ang lahat dahil nakatakbo na ang asawa. Sunod na pinuntahan ni Rhea ang kumpanya ng asawa. Gulat na gulat pa nga ang mga empleyado nang makita siya ron. Pero hindi na lamang niya pinansin. Si Russell ang asawa niya ang gusto niyang makita. Hindi kasi sumasagot ang sekretarya nito, kaya siya nagpunta na kaagad. Pero hindi niya inaasahan ang maaabutan niya. Kahalikan lang naman ito ang kababata na may buhat pang bata. Huli na ba siya?
Naramdaman na lamang niya na may tumulo na palang luha sa kanyang mga mata. Sabi niya ay malakas na siya at hindi na siya magpapatalo. Pero pagdating sa asawa niya ay bigla siyang nanghina at sa katotohanan, baka sa tagal niya ring nawala ay may nakaagaw na sa pwesto niya. Panay ang mura ni Russell. Nakita niya na ang asawa. Ito na mismo ang lumapit para lang makita siya. Pero dahil kay Feliz, nasira ang lahat. Dahil dito at sa ate at mommy niya, kaya hinding-hindi niya mapapatawad ang mga ito. Hawak niyang isang hibla ng buhok ng bata. Kaagad siyang nagtungo sa isang kakilala para sa DNA testing. Malakas ang pakiramdam niya na hindi niya talaga anak ang sinasabi ni Feliz na anak niya. Samantala si Feliz ay inis na umuwi sa mga Hernandez. Doon niya sinabi sa mga ito na buhay si Rhea at alam na rin pala ng mag-ina. Hindi man lang siya tinawagan para nalaman niya agad. Pero dahil nakita nito ang paghalik niya kay Russell, tumakbo ang babae. Mabuti na lang talaga at ginawa niya yun. I hate those guys. Sabi nila, pinatay nila si Rhea. Bakit nakabalik? Nagpapadyak sa inis si Julia. Nagpalakad-lakad pa ito sa harapan ng ina. Kung hindi nga sinaway ng ina, ay hindi rin ito titigil sa ginagawa. Wala na tayong magagawa. Siguradong gaganti ang babaeng yun sa atin. Napapailing na saad ni Sylvia. Huwag niyong sabihin na natatakot kayo sa kanya. Sabat ni Feliz sa usapan ng mag-ina. Of course not. Ano bang nakakatakot sa babaeng yun? Katwiran pa ni Julia. Pero mahina na lang nadatawa si Feliz. Mukhang mayaman na siya ngayon. We don't care. Para sa amin, ay anak pa rin siya ng isang tindera na pinakasalan lang ni Russell. Galit na ni Julia, kaya natahimik ang babae. By the way, I'm glad sa ginawa mo, kaya hindi pa rin magkakabalikan agad ang dalawa. Siguradong iisipin mo na pinalitan na agad siya ng asawa niya. Napangiti na lang si Feliz. Maging siya man ay proud sa kanyang sarili. Samantala si Rhea ay umuwi na mugto ang mga mata. Mabilis iyong napansin ng daddy niya kaya hinarang siya nito. Sinong nagpaiyak sa'yo? Galit ang boses nito. Hindi siya nag-angat ng tingin. Mas lalo kasi nitong makikita ang pamumula ng kanyang mata. Look at me, iha, at sabihin mo sa akin kung sinong nagpunta sa'yo. Sa asawa mo ba? Pinaiyak ka ba ng Hernandez na yon? Takang tinignan ni Rhea ang ama. Paano nito nalaman ang apelyido ng asawa niya? Matagal ko nang alam, iha, pero hindi kita kinumpronta tungkol dito. Isa pang dahilan, kaya ayaw kong magtagal tayo sa Pilipinas dahil malalaman mo na nagkaanak na sa iba ang asawa mo. Dagdag pa nito. Matagal na hindi nakapagsalita si Rhea, so pinaimbestigahan pala ng daddy niya ang lahat. But we're not sure kung anak niya nga yun, Dad. Aniya sa ama habang nakaiwas ng tingin dito. At paano kung anak niya nga? Ayaw kong magkaroon ng kahati ang apo ko, kaya mas mabuti pang... No, Dad. Ako ang masusunod pagdating sa magiging buhay namin ng anak ko. I'll talk to my husband. At kung hindi na talaga pwede... Dapat kanina'y hindi siya tumakbo. Dapat ay lumapit siya at sinugod ang Feliz na yun. Pero una niya kasing pinairal ang damdamin niya. Nagkatinginan ang mga magulang niya. Hayaan mo ng anak natin, Arnold. Alam ni Rhea ang ginagawa niya. Matapos ang usapang yun, ay iniwan na muna si Rhea ng mga magulang niya para puntahan ang kanyang anak. Parang gusto niya ngang humingi ng tawad sa anak dahil hindi niya man lang naipaglaban ng daddy nito kanina. Mom is home. Nagpabuhat sa kanya si Baby Royce. Nakakatuwa nga lang na panay ang ngiti nito. Ang daddy naman ni Rhea ay nakaisip na ng paraan para maayos ang lahat sa isang usapan lang. Inimbita mo ang asawa ng anak natin dito sa mansyon? Gulat na tanong ni Magda kay Arnold. Yes, para makapag-usap na sila ng anak natin. Ayusin lang talaga ng lalaking yon na magiging sagot niya, kung di ay mawawala sa kanyang mag-ina niya. Salamat. Tangi na lamang nasabi ng ginang. Niyakap naman ito ng Ginoo.
Mahal na mahal niya ang babae, na gagawin niya ang lahat para dito at sa anak nila. Kinabukasan ay nagpunta si Russell sa mansyon ni Arnold Velasquez. Ayon sa lalaki, alam daw nito kung nasaan ang asawa niya. Kaya agad siyang pumayag sa alok nitong pag-uusap. Ang aga-aga nga niya sa mansyon nito. Pero laking gulat niya nang makita kung sino ang pababa ng hagdan. Walang iba kundi ang nanay ni Rhea na si Magda. Pero ngiti lang ang naging tugon nito sa kanya, habang siya naman ay takang-taka. Sunod nitong bumaba ay ang babaeng may buhat-buhat na bata. At nang magtama ang mga mata nila, ganoon na lamang ang gulat nilang dalawa, lalo na si Rhea. Naramdaman na lamang ni Russell na may tumulo ng luha mula sa kanyang mga mata. Mabilis siyang napatayo mula sa pagkakaupo sa malambot na sofa. Gusto niya mang lapitan agad ang babae, pero nakabantay si Mr. Velasquez. Kaano-ano ito ng asawa niya. Wife. Yun na lang ang tangi niyang nasabi. Akin na muna si Baby Royce. Kinuha ng ginang ang wala sa 2 taon na bata sa anak nito. Ikaw na munang bahala sa anak ko. Bilin pa ni Mr. Velasquez sa kanya, bago tumalikod kasama ang ina ni Rhea. Kung ganun ay mayaman pala ang ama ng asawa niya? Ngunit sino ang buhat-buhat nito? Nang sila na lang dalawa, ay doon niya nagawang yakapin ng asawa. Hanggang sa narinig niya ang pag-iyak nito. Bigla niyang naalala ang nakita nito kahapon, kaya sunod-sunod na paghingi ng tawad ang kanyang ginawa. I am sorry, wife. Wala ako dito noon para protektahan ka at ipagtanggol sa kanila. It was all my fault. Pinunasan ni Russell ang mga luhang tumulo sa mga mata ng kanyang asawa. Nang mag-angat ito ng tingin, ay kitang-kita niya ang pamumula ng mga mata nito. May relasyon ba kayo ni Feliz? Kahit medyo nauutal, ay nagawa nito iyong itanong. Wala, wife. Ni minsan ay hindi kami nagkaroon ng relasyon. Hinaplos niya ang pisngi ng babaeng mahal. Hinawakan naman ni Rhea ang kamay niya. Ano yung nakita ko kahapon? Labis-labis ang kanyang pasasalamat, na mukhang handa itong makinig sa kung anumang paliwanag niya. Bigla niya na lang akong hinalikan. Itinula ko siya pero hindi mo na nakita dahil tumakbo ka na. Akala ko kasi wala na akong babalikan. Mahina ang boses nito, pero sapat na para marinig niya. Ang tagal kong naghintay, wife. Hindi ako naniwala. Wala akong kahit na anong pinaniwalaan sa sinasabi nila tungkol sa'yo. Hanggang sa nalaman ko kahapon kung ano talaga ang nangyari sa'yo. Kung anong inutos ni ate na gawin sa'yo. Walang kahit na ano na sinabi ang asawa niya. Mukhang hindi na gusto pang pag-usapan ang tungkol dun. Yung buhat mo kanina. Siya naman ang nauutal ngayon. Anak natin siya, Russell. Si Baby Royce. Labis niyang ikinagulat ang nalaman. Ngunit nang makabawi ay agad niyang pinupog ng halik ang mukha ni Rhea. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya ngayon, wife. Akmang hahagkan pa sana niya ang labi ng asawa nang may tumikim. Mukha namang tapos na kayong mag-usap na dalawa. Umiiyak na ang apo, hinahanap na ang mommy niya. Mabilis na kinuha ni Rhea ang anak niya mula sa daddy niya. Habang ramdam niya naman na nakatingin lang sa kanila si Russell. Hinihintay siyang makalapit dito na dala ang anak nila. Ang baby ko, nandito na ang daddy mo. Naluluhang kinuha ni Russell ang anak nila sa kanya. Nakakatuwa lang na hindi man lang ito umiiyak. Bagkus ay sobrang komportable ito na para bang alam na ng bata na daddy nito ang may buhat sa kanya. Ang saya nilang panoorin. Hindi nakaligtas sa pandinig ni Rhea ang sinabi ng nanay niya. May tanong pala ako. Natigil si Russell sa pakikipaglaro sa anak nila at nabaling iyon sa kanya. Ano yun, wife? Anak mo ba ang ba? Hindi ito agad nakasagot. Wala namang naging reaksyon ng mga magulang niya. Siguro'y mamaya na lang nila pag-uusapang dalawa kapag sila na lang.
Sa buong maghapon ay puro kwentuhan ang ginawa ni Rhea at Russell. Pinagkwentuhan nila kung anong mga naganap sa kanila sa mga nakalipas na taon. At ikinuwento niya rin sa lalaki kung paano nila muling nakasama ng nanay niya, ang kanyang daddy. Nang bigla namang nakatanggap ng tawag ang asawa niya mula sa kung sino. Pero laking pagtataka ni Rhea nang bumalik ito na napapakuyom na lang ang kamao. Kita niya rin ang galit sa mga mata nito. "Ano yun? Bakit ganyan ang mukha mo?" tanong niya sa lalaki. "Let's go." Pag-aaya nito na kinataka niya naman. "Paano ang anak natin?" "Nandito naman ang mga magulang mo, hindi ba?" Tangulang ang naging sagot niya. Maya-maya pa'y umalis na sila ng bahay ng daddy niya. At dahil nakuha agad ng lalaki ang tiwala ng dad niya, ay pinasama siya nito. "Saan ba tayo pupunta?" Nasa biyahe na sila nang magtanong siya. Gusto niya kasing malaman kung saan sila pupunta ng asawa. Hindi naman maganda yung wala siyang ideya at mabibigla na lang. "Kanila, mom." Sapat na sagot na yon sa kanya, kaya hindi na siya nagtanong pa. Kung kanina'y ito lang ang galit, ngayon ay pareho na silang dalawa. Walang tanong-tanong na pinapasok sila ng guard. Mabilis na bumaba ng sasakyan ng lalaki. Saka siya nito pinagbuksan ng pinto ng kotse. Sabay silang pumasok ng mansyon. Babatiin sana nito ang anak. Ngunit nang madako ang tingin sa kanya, ay hindi na nasabi ang nais na sabihin. "Huwag mong sabihin na tinanggap mo ulit ang babaeng yan pagkatapos ng ginawa niya sa'yo." Galit na sabi ng ginang sa anak nito. Pero tawa lang ang naging tugon ni Russell sa sinabi ng ina. "Really, mom? Paninindigan niyo pa rin talaga ang kasinungalingan niyong yan? Kaisang aminin niyo na lang ang mga kasalanan niyo." Ito naman ang nagtanong sa mommy niya. "Huwag mong sabihin na papaniwalaan mo siya kaysa sa amin na pamilya mo." Sumali na sa usapan ng ate Julia nito. At si Feliz ay naroon din pala. At masama naman ang tingin sa kanya. "Bakit ka pa kasi bumalik? Kung namatay ka na lang talaga, ay ayos na sana ang lahat. Magiging buong pamilya na kami ni Russell at ng anak namin." Desperada na sabi ng babae. Mukhang pati pala ito ay may alam. "Pati ikaw, Feliz, may alam ka rin." Napapailing na lang na sabi ni Russell. "Russell, paano na kami ng anak mo?" Tanong pa nito sa asawa. At mangyayakap pa sana sa asawa. Pero humarang siya at malakas itong itinulak. "Don't you dare touch my husband." Tumawa ang babae. Ang asawa mo ay siya ring ama ng anak ko." Nagmamalaki nitong sinabi. Nang biglang sumabat sa usapan ng isang maid. "Nagsisinungaling kayo, ma'am." Napatingin dito ang lahat. "Walang nangyari sa inyo ni Sir Russell. Pakana niyo ang lahat ng to." Buong tapang na sinabi ng katulong. Susuguri na sana ito ni Feliz nang may mga pulis na dumating. "Inaaresto namin kayo sa pag-uutos na patayin si Rayalyn Hernandez." Ani ng isang pulis at sunod-sunod na pinunasan sina Sylvia, Julia at Feliz. Walang kaalam-alam si Rhea na sinabi na ng ina niya ang lahat sa daddy niya. Pati na rin ang ginawa ng pamilya ni Russell sa kanya. Kaya ito na ang nagpadala ng mga pulis doon upang pagbayaran ng mga nagkasala sa kanyang anak. Kampante na si Rhea dahil alam niyang wala nang manggugulo pa sa kanila. Nakakulong na ang mag-inang Sylvia at Julia, pati na rin si Feliz, habang napunta na sa mga magulang nito ang anak nito sa ibang lalaki. Nalaman na lang din talaga nila na may nobyo pala ang babae na siyang ama ng bata. "Thanks, Dad." Buong pusong pasasalamat ni Rhea sa daddy niya. Yumakap pa siya rito. Napangiti na lang ang Ginoo at ginantehan din ng yakap ang anak nito. "Lahat ay gagawin ko para sa'yo, my daughter." Matapos ang yakapan, ay nilapitan na ni Rhea ang asawa. "So, anong plano niyong dalawa?" Tanong ng Ginoo kay Russell, na saglit na napaisip. Kapag ang daddy ni Rhea ang kausap nito, ay takot ang nararamdaman ni Russell. Alam niya kasi na isang maling sagot niya
ay maaaring mawala ang asawa niya sa kanya at anak. Pwede ko hubang, ano yun iho? Mas lalo pang naging istrikto ang Ginoo. Nasiko tuloy ito ng katabi. Huwag mo namang takutin ang asawa ng anak mo. Napakamot na lamang ito sa batok. Samantalang silang dalawa ni Russell ay natawa na lang. Pagdating talaga sa nanay niya, tiklop ang kanyang ama. Upang mabigyan ng oras na maglambingan ng dalawa, ay iniwan na muna nila ng lalaki ang mga magulang niya. Pati na rin tunguhin nila ang kwarto ng kanilang anak. Kamukhang kamukha mo ang anak natin. Kunwari ay may tampo niyang sinabi. Mahina namang natawa ang lalaki saka ito nagbiro. Di gumawa tayo ng kamukha mo naman. Nagkatitigan silang dalawa. At sa klase ng tingin ng asawa sa kanya, ay parang hindi na biro ang sinabi nito kanina. Baka nakakalimutan mo, nasa baba ang mga magulang ko. Paalala ni Rhea kay Russell. Pero hindi nito napigilan ang nais ng lalaki na halikan siya. Naipikit na lang niya ang kanyang mga mata habang dinadama ang halik ng asawa. Unti-unting bumaba ang halik nito sa kanyang dibdib. Napasandal na siya sa pader. Akmang tatanggalin na nga sana nito ang suot niyang damit. Yun nga lang ay nagising ang anak nila. Umiyak ito, kaya kaagad nilang inaayos ang sarili. Ikaw kasi. Kunwari ay paninisi niya sa lalaki. Ngunit wala itong kahit na anong sinabi. Binuhat niya ang anak nila, kaya naman tumigil na ito sa pag-iyak. Lumabas na muna si Russell ng silid upang sagutin ang isa pang tawag. Ang sekretary niya pala. Ipinaalam lang nito na maayos lang ang lahat at wala siyang dapat na problemahin. Sa ngayon ay saka na ang kumpanya. Ang anak niya muna at asawa ang kanyang uunahin. Samantala sa kulungan ay panayang reklamo ni Julia sa mommy nito. Mommy, paano tayo makakaalis dito? Ang init-init, ang baho-baho pa. Dagdag pa nito. Pwede ba? Nag-iisip ako. Hindi mo ba nakikita? Pagtataray nito sa anak na napairap na lang. Silang mag-ina mismo ang nagtatarayan. Sadyang nakakatawa lang. This is all your dad's fault. Galit itong napahampa sa selda. Ano bang sinasabi mo, mommy? Takang tanong ni Julia. Kung hindi niya nakinuha ang batang yun sa kabit niya, edi sana'y wala tayong kahati at wala tayong dalawa dito. Napaawang ang labi ng babae. Hindi niya lubos maintindihan ang sinabi ng ina, kaya kailangan niya pa ng paliwanag. Sinong bata? Sinong kabit? Si Russell ay anak ng daddy mo sa kabit niya. Ang totoo mong kapatid ay patay na at ang batang yun ang pinalit para walang makaalam na namatayan siya ng anak. Pagkatapos ko siyang arugain at pakitaan ng mabuti, ay ganitong igaganti niya sa akin. Napapailing na lang ang ginang. Ibig sabihin, hindi ko kapatid si Russell sa'yo, mommy? Tumango ang ginang. Yes, kapatid mo lang siya sa daddy mo. Kaya ba, mas nadagdagan ang galit mo nang mag-asawa siya? Nang hindi sumagot ang ina, ay alam na ni Julia. Then, bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? At bakit hindi ka gumawa ng paraan dati para mawala si Russell? Pangongwestiyon nito sa ina. Hindi mo lang alam kung ilang beses ko nang ipinag-utos na patayin si Russell. Pero walang sino mang nagtagumpay at palagi siyang nakakaligtas. Gulat si Julia sa nalaman sa ina. Kung ganon lahat pala ng pinapakita nito sa akala niyang kapatid, ay puro kapekean lang. At hindi alam ni Russell ang tungkol dito? Umiling ang ginang bilang tugon. Walang kaalam-alamang dalawa nang sa mga oras na yon, ay natuklasan na rin ni Russell ang katotohanan sa pamamagitan ng daddy ni Rhea. Dahil sa pagpapaimbestiga nito, gulat na gulat ang lalaki sa kanyang tunay na pagkatao. Ang tunay niya palang ina ay isang simpleng empleyado lang noon na nagustuhan ng daddy niya. Ngunit kung ganun, bakit sa kanya ipinaubaya ang pamamahala ng kumpanya at hindi sa ate Julia niya na tunay nitong anak? Ang dahilan pala'y dahil ang nanay niya naman talaga ang mahal. Pero napilitan ng dad niya na pakasalan ng mommy Sylvia niya dahil nabuntis nito at nakatakda na talagang ikasalang dalawa
At kung hindi nito gagawin yun, ay hindi mapupunta dito ang inaasam na kumpanya. Kaya ang naging labas ay, ang nanay niya ang naging kabit. Kahit ito naman ang mahal, hanggang sa namatay ang tunay niyang ina sa panganganak. Kaya napunta siya sa kanyang ama. Sakto ring namatay ang pangalawa nitong anak kay Sylvia. Kaya siya ang nagsilbing kapalit upang walang makaalam ng tungkol doon. Kaya naman pala kung minsan ay napapansin niya na tila ba peke lang ang lahat. Yun pala'y hindi naman niya tunay na ina ang nagpalaki sa kanya. At kaya pala, galit na galit din ito sa asawa niya. Ang galit na hindi maipakita sa kanya ay sa asawa niya ibinuhos. Narinig din ni Rhea ang usapan, kaya kaagad niyang kinomfort ang asawa. Nagawa pa nga nitong magbiro, kaya pala daw ibang ugali niya sa mag-inang Sylvia at Julia. Ngunit masaya si Russell na nagawa niya pang malaman ang tungkol dun. Kung ganun pala, pareho lang tayong mayaman ng tatay, pero galing sa hirap ang nanay. Nagdagdag pa ito ng biro. Ngunit wala na siyang sinabi at niyakap na lang ang asawa. Ngunit pinapangako niya sa sarili na ang anak nilang lalaki ay hindi mararanasan ang mga naranasan ng mga lolo nito. Hindi nila ito ipipilit sa babaeng hindi naman ito gusto. At hahayaang pumili ng babaeng gusto nitong makasama ng panghabang buhay. Nagawa pa rin nilang dalawin ni Russell ang itinuring nitong pamilya. Ngunit kahit kaharap nila ang mga ito, ay tila ba walang balak na magsalita ang mag-ina. Umaasa ako na sa pamamagitan ng pananatili niyo rito, ay magbabago ang mga ugali niyo. Kahit na papano ay, pamilya pa rin ang turing ko sa inyo. Pero alam ko nang hindi niyo ko anak, mommy, at kapatid mo lang ako kay dad, ate. Tinuuna ng mag-ina ang atensyon sa asawa niya, pero wala pa rin kahit na anong sinabi. I was so mad sa ginawa ninyo sa asawa ko. Kung pwede nga lang ay gusto ko kayong saktan, pero pamilya ko pa rin kayo. Kapatid pa rin kita, ate Julia, kahit na dahil sa'yo ay muntik nang mawala sa akin ang mag-ina ko. Mag-ina? Kunot noong tanong ng babae. Buntis si Rhea nang ipadukot niyo siya para patayin. Nagkatinginan sina Sylvia at Julia. Galit ako sa inyo dahil sa ginawa niyo at naging trato sa akin. Pero kahit ano namang gawin ko, wala rin namang magbabago. Matutulad lang ako sa inyo. Gusto ko lang sabihin sa inyo na hindi porke mataas kayo, ay pwede na kayong mang-apak ng nasa baba. Ni Rhea. Gustong gusto niya pang gantihan ng mag-ina. Pero sapat na rin sigurong ganti ang pagkakakulong ng mga ito. I wish that you will change, Tita Sylvia and Ate Julia. Tumayo na sila ni Russell. Naglakad na rin sila palayo, pero naisipan pang lingunin ng mag-ina. Doon nila nakita na nagpapahid ng luha ang mga ito. Siguro'y naapektuhan din sa kanilang mga sinabi. Matapos ang pagbisita ay umuwi na rin sila ng asawa niya. Yes, they already have their own house. Nadala na si Russell. Minsan nga ay sinisisi pa rin ito ang sarili. Akala kasi nito ay mapapabuti siya sa ganun at masisigurado ang kanyang kaligtasan. Ngunit okay na rin dahil nalaman naman nila ni Russell kung gaano katatag ang kanilang pagmamahal sa isa't isa. May saya nilang kinuha ang anak sa tagapag-alaga nito. Tuwang-tuwa naman si Baby Royce. Then, she received the call. Ayon sa nanay niya, magpapakasal na raw ito at ang daddy niya. Kaya masayang-masaya rin si Rhea. Sa wakas ay alam niya namang inuna lang talaga ng mga ito na tulungan muna siya kay Baby Royce. Kaya ngayon, siya naman ang susuporta sa mga ito. Ngunit walang kaalam-alam si Rhea na double wedding pala ang mangyayari. Sa mismong simbahan niya lang din nalaman na ikakasal pala ulit sila ni Russell. Kaya naman pala medyo iba din ang kanyang suot. Unti-unti na lang tuloy siyang naluha. Hindi niya inaasahan ng ganong sorpresa. Kaya sa araw na yun, pareho sila ng nanay, mommy, na ikakasal sa lalaking kanilang pinakamamahal. That's also when she promised herself na hindi na siya aalis pa at iiwan ng asawa. She already came back, and soon, they will have a baby. Yes, buntis na ulit siya.
At magkakaanak na ulit silang dalawa ni Russell. At wish niya this time na sana'y babae naman para masaya. Kung may natutunan man siya'y huwag masyadong mabait dahil maaabuso ka at hindi mo kailangan na patunayan ang sarili mo sa iba. Dahil kung ayaw nila sa'yo, sila ang may problema. Hindi rin naman mali ang lumaban, lalo na kung alam mong mali na ang ginagawa sa'yo. In this life, marami tayong kakaharapin na pagsubok. At para kay Rhea, natapos niya na ang isa sa pinakamabigat na pagsubok sa kanyang buhay. At kung may darating man ay alam niyang kasama niya na ang asawa, nahaharapin yun. Dahil ang long-lost wife ay bumalik at hindi na muling aalis pa. Wakas.